Maligayang pagbabalik sa inyong lahat, mga kababayan, sa ating programa na ngayong araw na ito. Ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na tiyak na aabot sa puso ninyo, ang kwento ng isang babaeng inalis sa listahan ng pamilya ng asawa sa mismong araw ng Pasko ng Mapilipino at kung paano niya binago ang lahat sa pamamagitan ng katapangan at katinuan ng isip. Noong hapon ng bisperas ng Pasko ng pamilya, umuwi ako mula sa trabaho na halos bumabagsak na ang katawan ko sa pagod. Labis na maingay ang Macalieng, Quezon City. Ang trapiko ay nagtitipon-tipon tulad ng malaking hayop na hindi makakilos at ang malamig na hangin mula sa amihan ay tumatampal sa mukha ko na parang mga karayom na tumutusok. Kahit ganun ang pakiramdam ko, kailangan ko pa ring dumaan sa ilang tindahan para kumpletuhin ang lahat ng kailangan para sa Pasko. Sa kaliwang kamay ko ay may dalang supot na mga puto, bibingka at kakanin para sa Noche Buena. Sa kanang kamay naman ay may hawak akong kahon ng handaan na regalo. Sa loob ng sasakyan ay may mga latang pineapple cake, kahon ng polvoron, at ilang pirasong hinog na prutas na maingat kong pinili para dalhin sa bahayng pamilya na asawa ko para hindi masabi na kulang-kulang ang dalahin. Sa buong biyahe pauwi, isa lang ang nasa isip ko. Okay lang, kahirap-hirap, Pasko na rin naman. Isang beses lang sa isang taon ang ganitong pagkakataon. Ako ang panganay na manugang, kaya dapat lagi akong naroroon, magalang ang salita, angkop ang damit, para hindi mapag-usapan ng asawa kong si Anton. Nagplanong sa sarili ko na kung sakaling mag-iimbita ng hapunan ang pamilya niya ngayong gabi, magbibihis na ako ng mayos at sasama ng walang reklamo para hindi mahirapan ang asawa ko sa pagitan ng dalawang pamilya. Pero pagbukas kong pintong ang aming condominium sa Mandaluyong, may bagay agad na humawak sa aking puso, isang pangit na pakiramdam na hindi ko agad mapangalanan. Si Anton, ang asawa ko, ay nakahiga sa sofa, ang mapaa ay nakataas sa mesa, ang mamata ay nakadikit sa cellphone. Niya, sa ibabawong sala ay nakalatag ng mga bag ng bagong damit na may nakabit pa ang tanda ng presyo, isang mahal na pabango para sa lalaki, at dalawang magagandang kahon ng imported na alak na nakatali ng pulang ribon parang regalo para sa isang espesyal na okasyon. Habang nagtetext siya, humuhuni siya ng marahan at paminsan-minsan ay tumatawa ng mag-isa. Hindi siya nakmumukha ng taong nahihintay. Sa uwi ng asawa nakmumukha siya ng taong nasasabik sa isang bagay na matagal na niyang pinaplano. Nakatayo ako sa pintuan ng ilang segundo, hindi pa nakakaalis ng dalang supot. Pero kahit isang tingin ay hindi ibinigay sa akin si Anton para itanong kung pagod na ako o kung malamig ba ang labas. Nilunok ko ang pait na naramdaman ko sa lalamunan at tahimik na nakdalang ng gagamit papunta sa kusina. Hindi pa nababasa ang tubig sa palayo nang pumalak ang cellphone ko ng dahan-dahan. Isang notification mula sa messenger group ng pamilya Villanueva, ang grupo na itinayo ngang biyenan ko na si Nanay Cora na puno ngang kamag-anak ngang asawa ko, mula sa mga tito-tita hanggang sa mga pinsan at pamangkin. Binuksan ko ito ng instintibo. Inisip ko baka nagpapadala si Nanay Cora ng ischedule ng simbahan o nagbibigay ng tagubilin kung sino ang magdala ng ano sa handaan. Pero ang nakita ko ay isang screenshot ng kumpirmasyon ng reserbasyon sa isang restaurant kasama ang mensahe ng Nanay Cora, lahat maaga. Reserved na ang private room para sa 15 tao. Huwag mahuli, masira ang kasiyahan. Sa ilalim nito ay isang listahan ng mapangalan, bawat isa ay may numero. Mabagal ko itong binasa, linya sa linya. Tatay Ernie, Nanay Cora, Anton Miko, Glenda, Tita Doris, Tita Nene, Tito Romy, dalawang pinsan, at ilan pang malalayong kamag-anak na halos hindi naman dumadalo kahit kailan maliban sa mga okasyong may pagkain. 2, 3 beses ko itong binasa mula sa simula hanggang sa katapusan, 15 tao. Lahat ng nasa pamilya ng asawa ko ay naroon, pati na rin ang isang pinsan na grade 8 pa lang, pati na rin ang isang tiyuhin na isang beses lang lumitaw sa isang taon, tiyak nasa mapagtitipon na may kainan. Wala ang pangalan ko, hindi pagkakamali,
hindi nalimutan, wala lang talaga ako. Ang pakiramdam nun ay parang may tumapyas ng malaking timbang ang malamig na tubig sa gitna ng aking dibdib. Nanginig ang aking makamay habang hindi ko maunawaan kung ano ang nangyari. Tinanggap ko ang sarili kong kaunti pa, binalik ko ang chat sa itaas para tingnan kung nakalimutang itipan ni Nanay Chora ang pangalan ko o kung may sumunod na mensahe pagkatapos. Masaya pa rin ang grupo. Nagtanong ang isa kung anong isusuot. Ipinagmamalaking ang isa ang bagong gupit ng buhok. Nagtanong ang isa kung may lobster ba ang restaurant na iyon. Nag-iisa lang ako nakatayo sa malamig na kusina. Ang makamay ay naamoy pangkakanin, ang mamata ay nakadikit sa cellphone, at ang pakiramdam ko ay parang isang taong labis na lamang. Huminga ako ng malalim, subukan kong gawing malambot ang boses, at nag-message sa grupo. Nanay, nakita ko ang listahan sa restaurant 15 tao, pero wala ang pangalan ko. Kulang ba po? Pagkapadala ng mensahe ko, ang grupo ay biglang huminto. Tahimik, kahit isang salita ay hindi sumagot. Wala ni isang emoji, walang paliwanag. Ang uringang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa isang direktang paginsulto dahil ipinaalala nito sa akin na nakita nila ang lahat ngunit walang isa sa kanila ang nahanap ng isang maayos na sagot para sa akin. Wala pang isang minuto, isang notification ang lumitaw sa screen ko, malamig na malamig. Inalis ka ni Cora Villanueva sa grupo. Nanatili akong nakatayo sa gitnang kusina. Ang kutsilyo para sa pagbabalot ng prutas ay nasa kamay pa rin. Ang tubig sa palayok ay nagbubukal-bukalan ng kaunti sa likod ko. Kung kanina ay sinubukan ko pang kumbinsihin ang sarili ko na baka nakalimutan lang ako ng biyenan ko, na baka aksidente lang ngayon, ang lahat ng maliit na pag-asa sa loob ko ay kumupas ng tuluyan. Hindi sila nakalimot. Sadya nilang inalis ako. Inalis nila ako ng lantaran sa harap ng buong pamilya ng asawa ko. Kinuha ko ang cellphone at diretso akong pumunta sa sala at ibinaba ito sa harap ng mukha ni Anton. Walang paikot-ikot, walang iyakan, isang tanong lang ang itinatanim ko. Anong ibig sabihin nito? Sulyapan lamang niya ang screen, isang mabilis na tingin at ang mukha niya ay walang pagbabago, para bang wala siyang pakialam. Tinaas niya ang nabalikat. Reunion ng pamilya namin ngayon, lahat kamag-anak ko, para saan ka pa dumalo, mapipigilan lang ang kasiyahan. Ang mga salitang iyon ay parang ikalawang sampal sa akin. Tumingin ako sa asawa ko, matigas ang lalamunan. Asawa mo ako, manugang ng pamilyong ito. Mas mababa pa ba ako kaysa sa isang estranyo? Nun nagsimulang kumurot ang nuni Anton, at ang pamilyar na ekspresyon ng pagkayamot ay lumabas sa mukha niya. Huwag kang mag-overreact, kain lang ito, bakit ikaw laging naghahanap ng reklamo? At saka, manatili ka na lang dito at bantayan ang karne sa kaldero at tanggapin ang mapadalang regalo. Kung may magpadala, may nandito dapat. Napatigil ako, kaya hindi ako imbitado sa isipan nila. Lagi na akong itinalaga na mananatili sa bahay, mag-aalaga ng bahay, mag-aabang sa kaldero, tulad ng isang unpaid na katulong, habang ang 15 taong pamilya ng asawa ay naglalakad patungo sa isang restaurant para magsaya at makapagpakitang yabang. Tumingin ako sa tumpok ng mga regalo na dala ko mula sa labas, ang bawat kahon ng tsake, bawat bote ng alak, bawat regalo na maingat kong pinili. Bigla akong naramdamang parang natatawa na may halong pait sa mata. Binili ko ang bawat kahon ng tsake, bawat boteng alak, bawat regalo para sa bawat miyembrong pamilya. Nagabalang mag-isip pa ang isusuot kung paano makikipag-usap ng may galang para hindi masabi na bastos ang manugang. Ang huling bagay na gusto nila mula sa akin ay hindi isang tunay na miyembrong pamilya at tiyak na hindi asawa. Gusto nila ngang isang taong manatili sa likod, magayos ng bahay, mag-aabang sa kaldero, para makaalis sila ng walang alalahanin at kumain ng marangya. Sa tamang sandaling iyon, ang cellphone ni Anton ay nagliwanag. Isang mensahe mula kay Glenda, ang kapatid niya. Bago pa niya ito naitago, nabasa ko ito. Tandaan mong sabihin kay Ate Maris na manatili sa bahay. Masasaya si nanay kung wala siya. Isang maikli lang na mensahe.
pero ang puso ko ay naging malamig na parang yelo. Hindi na ako nagsalita dahil sa sandaling iyon naiintindihan ko na ng husto. Hindi ito aksidente, hindi ito isang naliktaang lugar sa restaurant, ito ay isang malinaw na plano mula sa simula. At ang taong inalis sa hapagkainan ay ako. Nakatayo ako sa gitna ng sala, tumingin sa mensahe ni Glenda habang nag-aapoy at nag-aalis at sa loop ng aking isipan parang may kumutop na pelikulang matagal nang nakatago. Dahil ang gabing iyon bago magpasko ay hindi ang unang pagsaksak na kutsilyo sa aking puso. Ito lang ang pinakalantaran, pinakamapait at pinakahayagan na sandali na inihayag ang katotohanang tinatakpan ko ng halos 6 na taon na ang nakaraan. At mula sa sandaling iyon, hindi na ako tumingin kay Anton sa mata ng isang asawang galit sa kanyang asawa. Tumingin ako sa kanya sa mga matang isang babaeng sa wakas ay handa nang aminin sa sarili na sobra na siyang nakpatakbo. 6 na taon na kaming kasal ni Anton. Sa simula pa lang, kung may magtatanong sa akin kung bakit ko siya pinili, sasagot na lang ako ng simple, dahil tahimik siya. Hindi siya mapangakit, hindi romantiko, hindi marunong magbigay ng matamis na salita ngunit sa panahong iyon, akala ko ito ay katapatan. Bihira siyang uminom, walang masamang ugali, umuwi sa takdang oras. Pagkatapos ng hapunan, uupo siya at titingnan ang cellphone o tutulong sa ilang gawaing bahay. Noon pa, naisip ko na hindi kailangang sobrang husay ng isang lalaki sa pagpapasaya basta maayos ang pamumuhay at marunong magmalasakit sa pamilya. Sa mga unang taon pagkatapos ng kasal, hinahawahan ko ang sarili ko na siya ay mahina lang sa harap ng kanyang ina. At hindi bihira ang ganitong uring lalaki, lalo na sa mga pamilyang may matapang na ina tulad ni Nanay Chora na sanay na mamuno at mga siwa. Inisip ko, kapag lumipat na, kaming mag-asawa ngang sarili naming lugar, kapag nagkaroon na ngang sariling pamilya, magbabago si Anton. Ang bawat lalaki ay lumalaki sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga sandali kung kailan siya kailangang tumayo sa pagitan ng asawa at ng ina at matutunang magbalance. Ngunit nakamali ako, ang tinatawag kong kahinahunan kay Anton habang tumatagal. Napagtanto ko na ito ay isang uri ng kawalang lakas na nakabalot sa isang kaaya-ayang hitsura. Hindi siya matapang sumagot sa ina, hindi niya ipinagtatanggol ang asawa, ngunit napakagaling niyang humarap sa akin at sabihing magtiis para mapayapa ang tahanan. Sa tuwing binabanatan ni Nanay Chora ang aking pagluluto bilang hindi angkop sa panlasa niya, hinahawahan niya ako papasok sa silitulugan at sinasabi, "Sige na, Maris, matanda na si Nanay, tiisin mo na lang para gumaan." Sa tuwing lumilapitan si Miko, ang kapatid ni Anton, para humingi ng pautang at nagprotesta ako, sinasabi naman niya, "Kapatid ko siya, kung kaya, tumulong na lang." Ganun palagi. Ang bawat kahirap-hirapang bagay mula sa kanilang pamilya ay nababalutan ng isang pamilyar na parirala. Tiisin mo na lang para gumaan, ngunit ang gaan ay pabor lang sa isang panig. Nagtatrabaho ako bilang marketing team leader sa isang kumpanyang ng kasangkapan sa bahay. Hindi naman sobrang laki ngang kita ko para sabihing palagi kaming nag-aabundansya, ngunit sapat at maasahan may bonus sa katapusan ng taon, may karagdagang kita mula sa mga proyektong labas, kaya sa katotohanan, ang kita ko sa loob ng bahay ay lagi nang mas mataas kaysa kay Anton. Si Anton naman ay nagtatrabaho bilang admin staff sa isang maliit na bodega, regular ang trabaho, alam na ang sahod bawat buwan at minsan ay naantala pa ang pasahod dahil sa mga problema sa negosyo. Sa simula, hindi ko ito itinuturing na problema. Ang mag-asawa ay hindi palaging nagtatasa ng bawat sentimo. Kung ang isa ay may higit pa, ang isa ang magdadala ng higit na pasanin, ganun ang aking pag-iisip. Ngunit ang mali ko ay nakapag-isip lang ako sa pasanin. Ang pamilyang asawa ko naman ay itinuturing itong natural at dapat lamang. Nang hindi ko mapansin, halos lahat ng gastusin sa bahay ay ako na ang nagbabayad, kuryente, tubig, pagkain, mga regalo,
mga handok sa kamag-anak ng asawa, at pati na rin ang gamot ni Nanay Chora sa tuwing may sakit siya. Sa una, ilang libong piso lang ang hinahiram ng biyenan ko na sinasabing ibabalik sa katapusan ng buwan, hindi na ibalik ngunit nahiya akong humingi. Pagkatapos ay ang kapatid na si Miko, Ate Maris, pautangin mo ako ng kaunti. Pagkatapos naman ay si Glenda, Ate, yabono mo muna ang kaunti para sa enrollment ko, babayaran ko bukas. Bawat isa sa mga ito ay mukhang maliit at walang masamang hangarin, ngunit buwanin sa buwanin, taon sa taon, naging isang walang katapusang hukay ang lahat ng ito. Sa tuwing nag-aalangan ako, ginagamit ni Nanay Cora ang isang paraan ng pagbabanta na parehong malambot at matulis tulad ng isang labaha na nakabalot sa bulak. Upo siya at maingat na papagandahin ang kanyang baro habang nagwiwika, ikaw ang panganay na manugang. Sa isang bahay, ang may tagumpay ay dapat magbahagi sa pamilya ang asawa. Ang pera na itatago mo para sa sarili mo ay hindi magtatagal. Parang payo ito sa unang pakikinig, ngunit sa katotohanan ito ay isang moral na presyon na inilalagay sa aking ulo. Kung hindi ako nagbibigay ng pera, selfish ako. Kung gusto kong gitago para sa sarili, matipid ako. Unti-unti, napilitang maging ganito ang aking gawi. Sa tuwing humihipo ako ang pitaka, naramdaman ko ang pagkakasala, naramdaman na ako ang may responsibilidad na punan ang pangangailangan ng pamilya ng asawa ko. Ang Pasko ay pinakamalinaw na halimbawa nito. Taon-taon, ako mismo ang nag-aalaga ng regalo, nga handog, nga kakanin at prutas para sa lahat. May isang taon, nakatayo ako sa labas ng isang tindahan at matagal na tinitingnan ang isang magandang damit na akma sa akin ngunit sa huli ay hindi ko binili. Dahil naisip ko na ang pera ay mas dapat gamitin para sa mga regalo sa pamilya ng asawa ko. Ngunit kahit gaano karaming ibinibigay ko, hindi pa rin ako kailanman itinuring na tunay na miyembro ng pamilya. Sa tuwing dumarating ang mga kamag-anak para bisitahin, ipinapakilala ako ni Nanay Chora sa ganitong pamamaraan parehong papuri at pagbaba. Ito ang aking manugang. Marunong namang kumita ng prangunit ang gawain sa bahay ay kailangan pa ring turuan. Ngumingiti ang lahat ng nakakarinig at inaakala nilang biro itong biyenan, ngunit bilang taong nasa gitnang lahat, naintindihan ko ng malinaw ang kahulugan nito. Isang parirala lang ito para ipalagay ng lahat na ako ay isang babaeng alam lang kumitang pera ngunit hindi pa maayos ang pagiging manugang. Sina Miko at Glenda ibang kuwento. Si Miko ay palaging nagpapalit ang trabaho tulad ang pagpapalit ang damit. Minsan ay nagtatrabaho sa bodega, minsan ay nagtatrabaho ng delivery, minsan ay nagbubukas ng maliit na negosyo kasama ang mga kaibigan. Ngunit gaano man ang kanyang gawain, sa tuwing kulang siya, lagi siyang lumalapit sa akin, palagi siyang, Ate Maris, tulungan mo naman ako ngayon, kapag nalagpasan ko to, maalala kita habang buhay. Si Glenda naman ay malwa ng mukalaking Ate Maris ito, Ate Maris iyon. Ngunit sa sandaling mabagal akong mag-transfer o tumangging tumulong sa isang bagay, tiyak na maririnig ko mula sa ibang panig na ako ay maramot at matipid at hindi marunong tumulong sa pamilya ng asawa ko. Ang buong pamilyang iyon ay may isang katangian na kapareho ngang isa't isa katangiang kahit ngayon sa pag-iisip ko ay nagbibigay ng kalamigan. Tinitignan nila ang aking pinagpagurang para bilang kanilang kasamahang kayamanan. Ngunit kapag pinag-usapan ang karapatan, boses, at dangal inilalabas nila ako sa labas ng pinto. Sa tuwing kailangan nilang gumastos, tinatawag akong panganay na manugang ang taong dapat mag-alalay sa lahat ng pangangailangan. Sa tuwing kailangan ng isang lugar sa hapagkainan, ng isang sandali ng kasiyahan, ng isang mukha sa harap ng mga kamag-anak biglang nagiging labis na lamang ako. Kaya puwede akong makbayat para sa isang handaan hunit hindi ako maring umupo sa hapagkainan iyon. Ngayong taon, sa katotohanan, nagsimula na akong gustong ibang buhay. Hindi na ako gustong sumugba sa pag-aalalay ng Pasko ng pamilya ng asawa ko tulad ng isang makina. Malinaw ang aking plano. Ang bonus ngayong Pasko ay hahatiin sa mga bahagi. Isang bahagi para sa aking magulang, isang bahagi para sa aking sariling ipon at panlabas na gastusin, at ang natitira
ay ipakukuwenta kung angkop ba ang gastusin para sa pamilya ng asawa. Hindi ko inakala na ang ganitong simpleng pag-iisip ko ay nagdulot ng galit sa pamilya ng asawa ko hanggang sa punto na handa silang itanggal ako sa hapagkainan tulad ng isang sobrang upuan sa sulok ng sala. At nakatayo sa harap ni Anton noong hapon bago magpasko, natuklasan ko ang isang masakit na katotohanan. Hindi ako bago lang na pinagtataksilan sa pamamagitan ng mensahe sa group chat ng pamilya. Ang pagtataksil ay matagal na, unti-unting pumasok sa bawat pisong ibinuhos ko, sa bawat salita na nilunok ko, sa bawat sandali na kinumbinsi ko ang sarili kong, okay na, iisa naman kaming pamilya. Ngayon lang nila pinili na huwak ng itago pa. Habang tinitingnan ko si Anton na walang pakialam na lumiko palayo, naintindihan ko kung magtatalo pa rin ako run, matatanggap ko lang ang pamilyar na linya, nag-overreact ka na naman. Kain lang naman ito ang pamilya, bakit pa magrereklamo? Alam ko na ng mabuti ang pamilyang ito. Sa tuwing biglang nagpapakita sila ang sobrang kabutihan o sobrang lamig, lagi na may kasamang ibang bagay sa likod, ang pamilya ni Nanay Cora ay hindi gumagawa ng anuman ng walang dahilan. Kung sadyang inalis nila ako sa selebrasyon ngayong gabi, tiyak na may isa pang bagay na gusto nilang makuha mula sa akin. Hindi na ako nagsalita pa kay Anton. Tahimik na bumalik sa silid-tulugan para magbihis. Habang yumuyuko para buksan ang aparador, natigilan ang aking mata sa isang bag na papel sa ilalim ng upuan, ang uring bag na naglalaman ng mahal na sapatos. May logo na ginto mula sa isang kilalang restaurant sa gitna ng lungsod. Kuminik ng bahagya ang aking puso. Alam ko na hindi ko kailanman dinala ang ganyang bagay sa bahay at si Anton ay walang ugaling magpanatiling ang magagandang papel na bag sa silid-tulugan. Isang masama pangkutob ang humikayat sa akin na yumuko at tingnan ang nilalaman. Sa loob ay isang tumpok ng papel ma-photocopy ng menu, isang reserbasyong tawid at isang maliit na papel na nakatiklop ng dalawa. Binuksan ko ang papel. Ilang linya ang nakasulat sa bugaw, na ballpen ang pamilyar na pahilik na sulat ni Glenda, private room para 15. Ang natitira, i-transfer ni Ate Maris kay Kuya Anton bago maknam. Huwag kalimutang mag-order ng 2 bote ng red wine. Ilang salita lang iyon. Ngunit naging malamig ang buong katawan ko. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Bawat salita ay parang tumatalab ng direkta sa aking mamata, masakit tulad ng karayom. Hindi pala sila basta-basta hindi nagsama sa akin sa isipan nila. Lagi na akong tahimik na itinalaga bilang taong magbabayad ng natitira sa kanilang piging. Bumaksak ako sa dulong kama. Hawak ang papel habang nanginginig ang makamay. Sa sala, si Anton ay nagpapatuloy sa pag-text sa cellphone niya. Natural na natural, parang wala namang nangyayari. Naramdaman ko ang galit na pumuno sa aking lalamunan. Iniimbitahan nila ang kanilang mazarili sa isang mahal na restaurant, nag-reserve ng private room, nag-order ng imported na alak, lahat ng gusto nila para may pagmalaki. At ano ang papel ko? Maglabas ng pera, manatili sa bahay at bantayan ang kaldero at maging isang naglalakad na pitaka, hindi isang tao na may danggal. Agad kong kinuha ang cellphone ko at binuksan ang banking app. Ilang galaw lang, nakita ko na agad ang isang transaksyon para sa deposito na restaurant na kinaltasan mula sa aking debit card 2 araw na ang nakaraan. Hindi naman malaking halaga para kailanin pang i-verifying bangko ng hiwalay, ngunit sapat para maunawaan ko kung ano ang nangyari. Ginagamit ni Anton ng lihim ang aking card para magdeposito sa restaurant nang hindi man lang tinanong ako. Naalala ko na 2 araw na ang nakaraan, malambot ang boses niyang sinabi sa akin, pahiram ng card mo sandali, mag-order akong counting bagay para sa opisina, ibabalik ko bukas. Abala doon nun sa pagayos ng ulat, narinig ko ito at naisip na normal lang kaya ibinigay ko agad ang card. Ngayon, naiintindihan ko na ang kahungkagan ng sarili ko. Hindi niya hiniram ang card. Hiniram niya ang tiwala ng kanyang asawa para sustentuhan ang pride ng kanyang pamilya. Kinuha ko ang cellphone at ang tumpok ng papel at lumabas sa sala, ibinaba ang lahat sa harap ni Anton.
Napabago siya ng kaunti, ngunit mabilis ding naibalik ang pamilyar na mukhang kawalang bahala. Tinanong ko siya ng bawat salita, ay parang bato, ipaliwanag mo. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gamitin ang aking card para magdeposito sa restaurant? Sulyapan lamang niya ang mapapel, walang pagbabago ng ekspresyon at nagsalita ng parang walang saysay, magkasamang kumain ng pamilya. Magbabayad kang kaunti, ano ang problema? Tumawa ako ngunit isang tuyong tawa, mas nakakagulat pa kaysa iyak. Anong magkasama? Wala nga ang pangalan ko sa listahan. Tumahimik si Anton ng ilang segundo at nakbuntong hininga na parang ako ang nagdadrama. Pera mo ang ginagastos, ngunit ang piging ay para sa pamilya ko. Huwag mong paghaluin ang pera at katayuan. Ang salitang iyon ay parang naputok ang isang bagay sa aking isipan. Kaya sa kanilang mga mata, ang aking pra ay pwedeng kunin ngunit ang aking posisyon ay hindi kailangang ibigay. Pwede akong magbayad ngunit hindi makaupo sa mesa. Kailangan kong magalaga ang muhaeng pamilya ang asawa ngunit hindi ko karapat-dapat na maging bahagi ang pamilya ang asawa. Tumingin ako sa lalaking nakatayo sa harap ko at biglang naramdamang hindi ko siya kilala. 6 na taon kaming magkasama. Ngayon ko lang natuklasan na hindi niya kailanman ako itinuring na katambal. Kasalukuyan pa akong nag-aalap ng muling nagliwanag ang cellphone ni Anton. Marahil dahil nagmamadali siya, hindi niya agad naitago ang screen at doon ay malinaw na makita ang mensahe sa messenger ni Glenda. Kung magtanong siya, sabihin mong puno na ang restaurant. Hayaan siyang manatili sa bahay. Pag kailangan ng dagdag na pera, kakausapin natin mamaya. Nabasa ko ito at naging parang ganap na naputol ang lahat ng ugnayan ng aking mga paa sa lupa. Ang masalitang iyon ay tulad ng isang matapang na sampal na binaliktad ang lahat. Sa wakas ay wala na akong makapit. Wala nang magagamit na dahilan para sabihin sa sarili ko na hindi siya mapanlinlain, malambot lang siya, mahiyain lang. Ang lalaking pinagpagurang magaling sa akin ay kusang loob na nakipag-usap sa kapatid niya kung paano ako may tatali sa bahay para makapiga ng higit pang pera mula sa akin. Matagal ko siyang tinitingnan hanggang sa siya mismo ay nagsimulang maramdaman ang kakulangan. Ano bang tinitingnan mo? Malit na bagay lang ito, gumagawa kang parang malaki ang nangyari. Mabagal kong tinanong, kung ikaw ang nayalis sa hapagkainan, sasabihin mo ba sa sarili mong maliit lang ito? Biglang nainit si Anton, ang mukha niya ay naging pula. Huwag kang bastos sa aking ina at kapatid. Maliliit na bagay pa lang ito, ginagawa mong malaking drama. Naintindihan ko lang ang kaluluoy nga sitwasyon. Totoang taong hindi nasasugatan ay laging nagsasabing maliit ang sugat ng iba. Hindi na ako nagtalo. Mas maraming panahon ang mawawala sa akin kapag nakikipag-usap sa uring taong tulad ni Anton. Ngunit mula sa sandaling iyon, malinaw ko nang naunawaan ang isang bagay. Ang hapagkainan ng 15 tao ay belo lamang sa labas. Sa likod nito ay isang sistema ng pagamak, pagsasamantala at plano na matagal nang umaandar sa loob ng pamilyang ito ng mahusay. At kapag mayroon nang nangahas na gamitin ang aking pangalan, ang aking pera, at agawin pa ang aking posisyon, tiyak na hindi sila titigil dun. Sa ganitong pag-iisip, naging malamig ang aking kalooban ng napakabilis. Hindi ko na gustong magtanong ng tama at mali. Gusto ko lang malaman kung bukod sa deposito, anong iba pa ang tinatago nila mula sa akin. Pumunta ako sa silitulugan. Kailangan kong higit pang katibayan. Kailangan ng isang katibayan na malinaw para hindi na ako makakalinlang sa sarili ko muli. Lumapit ako sa pamilyar na aparador, hinila ang maliit na drawer sa loob. Bago ako umalis para magtrabaho noong umaga, personal ko itong nilagay ang sobrang bonus ko ron. Maingat pa itong nakatali ng 2 beses ng rubber band dahil sa dami ng laman. Maingat ko itong pinlano. Ngayong taon, ang ekonomiya ay hindi kasing saganang noon, ngunit dahil nakakuha ang aking kumpanya ng ilang malalaking kontrata sa katapusan ng taon, nakatanggap ako ng magandang bonus. Binalak ko na ngayong gabi pagkatapos ng lahat, upo akong magisa at makukuwenta ng malinaw, isang bahagi para sa aking mga magulang, isang bahagi para sa sariling ipon at emergency fund,
at ang natitira ay susuriin ko kung dapat pa ba itong gastusin para sa pamilya ng asawa. Sinabi ko sa sarili ko na sa pagkakataong ito, makbabaho ang lahat. Hindi na maring bulak na maklabas na pera tulad ng dati. Ngunit pagbukas ng drawer, parang biglang nawalan ng tibok ang aking puso. Ang makapal na sobre na bonus ko ay wala na. Sa halip nito ay ilang nakabungang mapapel, ilang resibo na naiwan sa gitna at isang maliit na papel na nakatiklop ng dalawa. Kinuha ko ang papel bago pa man matapos ang unang linya, nanginig na ang aking makamay. Wine para sa Lolo Greg adi asing 4,000. Regalo para sa Tito Felix adi asing 3,000. Baro para sa nanay adaray sendan. Dungenes crab na order adaray sendan. 500. Salon at makeup ni Glenda Leonan 1,500. Sa ilalim nito ay iba pang maliliit na gastusin na nakakabuos ng halos lahat ng aking bonus. Nakatayo ako ng walang galaw sa tabi nga, aparador wala na akong alinlangan, wala ng kutob, malinaw na ang lahat tulad ng araw. Ang aking pera ay pinahatian ng walang kahinaang loob na hahati sa 5 makakaibang bagay para sa pamilya ngang asawa ko tulad ng isang kasamahang pondo ngang buong angkan at hindi pinagpagurang pawis ng isa pang tao. Lumunok ako ng isang malalim na hininga ngunit hindi pa rin gumaan ang dibdib. Nagmamadaling binuksan ko ang banking app at sinuri ang bawat transaksyon. Sa lubang ilang segundo, isang mahabang listahan ng mga notifikasyon ang lumitaw na nagpalabong aking mga mata. Transfer sa wine shop. Transfer sa high-end na boutique para sa baro. Transfer sa isang seafood shop para sa mga piling pagkain. Transfer sa account ni Glenda na may nakalagay na salon at makeup para Pasko. At pagkatapos ay ilan pang malilit na bayad para sa deposito, regalo at dekorasyon. Lahat ito ay naganap sa nakalipas na 2 araw. Karamihan mula sa linked account na still accessible ni Anton mula sa lumang cellphone na minsang hiniram niya at hindi ipinabalik ang access. Tumingin ako sa mga numerong humakalaw sa screen at naramdaman ang pagtitinik na aking isipan. Hindi pala natigil ang lahat sa deposito NG Pijing. Matagal na nilang pinlano ang lahat. Kinuha nila ang halos lahat ng aking bonus para magayos-ayos, mag-shopping at magpaganda para sa isang piging kung saan mismo ako ay inalis. Ang aking pera ay naging hapakainan at gayon din naging regalo para sa mga kamag-anak, damit para sa biyenan at presentasyon para sa kapatid ng asawa, parang isang hayop na pinatay ngunit kailangan pang tumayo at panorin kung paano inaangkop ang bawat bahagi para pagandahin ang iba. Bumalik ako sa sala na dala ang cellphone. Naroon pa rin si Anton sa sofa. Ang kanyang pagpapanatiling mahinahon ay nagbibigay sa akin ng pagduduwal. Ibinaba ko ng malakas ang cellphone sa mesa, nabayo ang boses ko. Ipaliwanag mo, saan na ang aking bonus? Lumingon siya sa screen at tumingin sa aking kahit isang sandali ay walang hiya sa mukha. Basta lang sinabi niya ng magaan. Gusto ni nanaing mayos na pagtitipon sa restaurant ngayong taon. Ikaw ang panganay na manugang, dapat kang tumulong. Naisip ko na maling narinig ko ang sinabi niya. Tinanong ko siya ng malamig ang boses. At ako, saan na ang aking mukha? Sumilong siya sa upuan at binitiwan ang isang linya na parang kutsilyo. Ang babae ay natatangi sa kanyang sakripisyo. Sa pagkarinig kong nga salitang iyon, lumakas ang tibok ng aking puso mula sa baba hanggang sa aking makamay. Tumingin ako sa lalaking nakaharap sa akin at naramdaman ang parehong kakaibang damdamin at pag-aalala. 6 na taon na ang nakaraan, hinawakan nga laking ito ang aking kamay at sinabi na pananatilihin niya akong ligtas at hindi hahayaang magdusa. 6 na taon ang lumipas. Umupo siya riyan at tinuruan ako kung paano magsasakripisyo para makakainom ang kanyang pamilya sa mahal na restaurant habang nanatili akong para sa isang tagabantay ng pintuan. Tinanong ko siya ng matigas ang bawat salita. Ang bonus ko anong karapatan mong gastusin? Nawala ang mukha ni Anton. Sinimulan ang kanyang pagtaas ng boses. Pera ng mag-asawa para sa kasamahang kapakanan. Bukod pa riyan, naanyayahan na ni nanay ang lahat. Hayaan mo bang mapahiya ang aking pamilya? Tumawa ako ng mahinahon ngunit ang tawang iyon ay mas mapait pa kaysa iyak.
Para sa mukha ng iyong pamilya, ang pera ko ngunit ang aking mukha, hayaan na lang. Sa eksaktong sandaling iyon, nagsimulang tumunok ang cellphone ni Anton. Ito ay isang video call mula kay Nanay Cora. Kinuha ko ang telepono at tinanggap ito ng direkta sa harap ng aking asawa. Sa screen, si Nanay Cora ay lumitaw na mabuti ang itsura, makapal na makeup, matamis na ngiti, maganda ang ayos ng buhok. Maris, narinig ko na nainggit ka sa pagkain. Manatili ka na lang sa bahay at tumulong. Puro kamag-anak ng asawa mo ang nandun, mahirap ang sitwasyon kung makisali ka. Nanatili akong tumingin sa screen at tinanong, mahirap para kanino? Para sa akin o para sa inyo, nanay? Nagalinlangan si Nanay Cora ng sandali ngunit agad na nakpalit ng tono. Malambot pa rin ngunit lumitaw na ang pamilyar na lamig. Ang manugang na nag-aaway sa mga kamag-anak tungkol sa bawat upuan, ano ang may sasalitang mataw. Pinag-isipan ng mga matatanda ang lahat. Maging maayos ka para mapagana ang tahanan. Pinigas ko ng mahigpit ang cellphone hanggang sumakit ang aking kamay. Alam ko nang panggagapitin niya ang anak, ngunit hindi ko inasahang ganito siya kawalang hiya. Hindi siya binanggit ang pag-aalis sa akin mula sa grupo. Hindi siya nahihiyang ginamit ang aking pera. Ang tanging inaalala niya ay paano ko magagawang patuloy na maging mabuting tagapagbayad, at pagkatapos ay natigil ang aking mga mata sa likuran niya. Sa isang upuan malapit sa kanya ay isang bagong koleksyon ng alahas at isang pulang-pula na baro na hindi pa nababalatan. Agad ko itong nakilala, ito ang mga bagay na lumitaw sa kasaysayan ng aking mga transaksyon. Ibig sabihin, ang aking pera ay hindi lang ginagamit para sa piging, ginagamit din para pagwalin ang buong pamilya, ang asawa, para yabang-yabang sa piging kung saan hindi man lang ako imbitado. Si Nanay Cora ay patuloy sa kanyang pananalita tungkol sa kung ano ang dapat ng isang mabuting manugang at kung gaano kagandang ugali ang pagiging mapagbigay, ngunit hindi na ako makakinig pa. Tahimik na pinatay ko ang tawag at ibinaba ang cellphone sa mesa. Kakaibang bagay ang naramdaman ko mula sa sandaling iyon. Wala na akong nararamdamang sakit tulad ng dati. Isang uri ng lamig lang ang nananatili, malinaw at sariwa at nakakagulat na tapat. Sa sandaling tratuhin ka nga tao bilang isang naglalakat na pitaka, hindi na mo kailangan pang gampanan ang papel ng miyembro ng pamilya. Pagkatapos patayin ang tawid, nanatili akong nakatayo sa loob ng ilang segundo sa sala, maririnig ang sarili kong tibok ng puso sa dibdib ko. Kakaiba talaga. Nang hindi ko pa alam ang lahat, naramdaman ko ang sakit, ang pihati, gustong magtanong. Ngunit sa sandaling personal kong nakita kung paano nahahati ang bonus ko sa bawat boteng alak, bawat damit, bawat hapak-habang, wala man ang aking pangalan sa listahan, biglang naging malamig ako. Ang lamig na iyon ay hindi na lamig ng sugat. Ito ay lamig ng isang taong sa wakas ay hindi na malinlang sa sarili. Bumalik ako sa silid-tulugan at hinila ang maleta, katamtamang laki mula sa ilalim ng kama. Ang gulong ay tumanging bahagya sa sahig, isang tuyong ingay. Hindi ako umiyak. Hindi nagwala. Hindi naghalugdok ng gamit. Hindi gumawang eksena tulad ng manakikita sa pelikula. Binuksan ko lang ang aparador at kinuha ang ilang makakapal na damit, inilagay ang aking personal na dokumento, passbook, charger ng cellphone, at ang pinakakailangan sa loob. Habang nagfo-fold akong gadamit, lumalakas ang aking makamay, mas malinaw ang aking isipan, malinaw pa hanggang marinig ko ang sarili kong tunong zipper ng maleta at naramdaman na parang sinisikap kong isara ang isang bagay na matagal ng bulok. Narinig ni Anton ang ingay sa loob ng silid at pumasok, at sa sandaling nakita ang maleta sa gitnang kama, biglang naging madilim ang kanyang mukha. Ano na namang gagawin mo? Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang sa pagayos ng mga huling gamit at saka sumagot ng maikli, uuwi ako sa aking mamagulang, kumain kayo sa restauran. Sige, humakbang si Anton. Tumaas ang boses. Bispras ng Pasko naman, gusto mong tawanan ng buong pamilya ko ang aking ina. Sa sandaling iyon ay tumayo ako ng tuwid at tumingin direkta sa mukha ng asawa ko.
Mabagal ang aking pagsasalita ngunit bawat salita ay tiyak at matalas tulad ng kutsilyo. Noong pinakasunduan nila ang 15 tao nang wala ang aking pangalan, inisip ba nila ang aking mukha? Noong kinuha ang aking card para magdeposito, bumiling alak, bumiling damit, itinuring ba nila akong tao? O sa kanilang mata, isang naglalakat lang akong ATM machine? Tumingin sa akin si Anton, naging matigas ang kanyang mukha. Alam ko na nadurog na mga salitang iyon ang kanyang depensa dahil hindi siya agad nakasagot. Ngunit ilang segundo lang, ang pamilyar na kayabangan ay bumalik. Naharang niya ang pintuan at binaba ang kanyang boses, kalahating banta, kalahating kapalmukha na parang tinuturuan niya ang kanyang asawa. Kung lalabas ka ang bahay ngayon, huwag kang umiyak kapag hindi na tayo magkatinginan. Tumawa ako ng malamig. Ang tunog na aking sariling tawa sa silid ay pareho ring mapait at malayo. Wala na naman tayong mukha na pagtatapusan. Naapektuhan iyon kay Anton, naging uba ang kanyang mukha. Inunat niya ang kamay para hawakan ang maleta ngunit lumayo na ako ng isang hakbang, mababa ang boses ngunit matigas. Subukan mo. Marahil mismong siya ay nagulat na may nagsalita sa kanyang ganon. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko kailanman humarap ng direkta kay Anton. Nagtiis ako palagi, sumuko, umatras para mapayapa ang tahanan. Ang katahimikan na iyon ang dahilan kung bakit nasanay siyang isipin na makakaditso siya sa akin hanggat gusto niya. Kaya nang hindi na ako umatras, siya mismo ang huminto. Kinuha ko ang maleta at lumabas ng tuwid. Habang dumadaan sa sala, mabilis kong tinanao ang tumpok ng papel na hindi pa naitago. Kinuha ko ang debit card ko, ang notebook ng gastusin ng pamilya, at ang mga resibo ng restaurant. Hindi ako gumawa ng eksena ngunit alam ko na mula sa sandaling iyon, hindi na maaring patuloy ang bulak na takbo nga mga bagay. Ang bawat pisong sa akin, ang bawat kinuha, ang bawat ginagastos, kailangan nilang lahat ng malinaw na record. Matagal na akong ginagamit tulad ng ATM, hindi na maulit iyon. Sa pintuan, narinig ko pa si Anton sa likod ko, giniginis ang bawat salita. Kung lalabas ka ngayon, huwag kang bumalik at umiyak. Tumigil ako ng isang sandali, hindi lumingon at nagsalita. Ang bahay na ito ay matagal na hindi lugar na makakawian ko. Pagkatapos, hinila ko ang maleta at bumaba sa baba ng kondominium. Ang malamig na hangin ng huling araw ng taon ay lumimos sa daan ng building, tumatatad hanggang sa buto, ngunit naramdaman ko na unti-unting gumagaan ang aking dibdib. Sumakay akong rapawi sa bahay ng aking nga magulang nang magsisimula ng gumabi. Sa kalsada ay napuno pa rin ang mga tao, mabibilog na pagbibigayan ng nga Noche Buena, mga pamilyang mabilis na nagbabalik sa kanilang mga tahanan para magdaos ng Pasko. Mabilis silang nakdalian para makapaktipon samantalang ako ay nasa loop ng kotse kasama ang aking maleta, umaalis sa bahay nga asawa ko sa mismong gabi ng Pasko. Sa pag-iisip niyon, nanigas ang lalamunan ko. Lumingon ako sa labas ng bintanang sasakyan at nakita ang lungsot na nagliwanag ng malabo sa aking mga mata, ngunit kakaibang bagay pa rin. Kasama ang pihati ay may isang damdamin na hindi ko agad mapangalanan, parang personal ko mismong binuksan ang pintong isang nakasisikip na silid kung saan matagal na akong nabibilanggo. Huminto ang kotse sa tapat ng bahay na aking mga magulang. Bago pa man ako makababa, binibiribilyano ng cellphone ko ang mga tawag: si Nanay Cora, si Anton, si Glenda, at muling si Nanay Cora. Tumingin ako sa hanay ng matawid nang hindi man lang tinangkaan ng sagutin. Wala pang 10 minuto, higit sa 50 tawid ang sumunod ng sunod. Pinatay ko ang ingay, hinila ang maleta sa loop. Sa oras na nakita na aking ina ang mukha ko, alam na agad niyang may nangyari. Hindi siya nagtanong ng marami, basta binuksan ang pintuan at inakay ako papasok. Pagkaupo ko sa sopa, makuha ko pa ang unang higop ng tubig, nagsimulang umulit ang cellphone ko, lumaki ng lumaki ang missed call mula sa pamilya nga asawa. Sa loob ng kalahating oras, halos 50 tawid mula sa kanila kasama ang isang serye ng mga mensahe ni Nanay Cora. Bumalik ka. Nagtatanong na ang restaurant, masama ang ginawa mo. Gusto mo bang mapahiya ang buong pamilya?
Tumingin ako sa mga salitang iyon at parang natatawa ako ng malamig. Kung talagang itinuring nila akong miyembro ng pamilya, hindi nila aalisin ang aking pangalan sa piging mula pa sa simula. Ngayon sila nagtatawag ng pautalutal hindi dahil nalungkot sila sa akin, takot lang sila na masira ang plano nila ngayong gabi. May isang bagay pa silang kailangan sa akin na higit pa sa isang upuan. Sa ika-50 tawid, pinindot ko ang sagutin. Sa kabilang linya, ang boses ni Nanay Chora ay alyabado na, halos hindi na makamangha. Maris, nasaan ka? Bumalik ka na. Nagtatanong na ang restaurant, naghihintay na ang lahat. Sumandal ako sa likuran ng upuan, tumingin sa malutong na hardin ng bahay ng aking magulang. May maliit na puno nga, saging doon na may mga batang dahon sa ilalim ng liwanag ng ilaw at pagkatapos ay huminga ng malamig. Wala na akong pera. Huwag na kayong tumawag. Ang masalitang iyon ay dahilan at pahayag sa parehong oras ang unang beses na nagsalita ako ng malakas para sa aking sarili. Mula sa sandaling iyon pasulong, hindi na ako magiging pitakang pamilyang iyon. Pagkaputol ngang linya, ang kabilang dako ay tahimik ng eksakto 2 segundo. 2 segundo lang ngunit sapat para marinig ko ang malakas na hininga ngisa sa kanila tulad ng taong binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng kainan. At pagkatapos, sumabog ang boses ni Nanay Chora mataas na mataas, wala na ang mapanggap na kabutihan, nababaliw ka ba? Nandito na ang lahat. Kung hihinto ka ngayon, papatayin mo kami lahat. Napahinto ako. Kung kulang lang ang ilang libo sa pagbabayad ng pagkain, hindi siya magpapanika ng gayon. Kilala ko na ng mabuti ang uri ng taong tulad ni Nanay Chora. Maari siyang sumiga, maari siyang magtaas ng boses ngunit ang ganitong pag-aabala na halos nawawalan ng tinig ay nangyayari lang kapag natamaan ang pinakatatakot niya, mapahiya sa harap ng maraming tao. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na salop ngang piging na iyon ng 15 tao, may mas seryosong bagay pa. Hindi dahil namimiss nila ako kundi dahil nakahinto ang restaurant sa kanilang paggabi. Hindi sila makaalis at makaalis dahil inakala nilang pwede silang kumain ng marangyaman sa likod ko. Hindi ako nagmadaling putulin ang tawag. Umupo akong tuwid, binago ang tono ko malamig at tinanong, anong ginagamit ninyo sa aking pangalan? Sa kabilang dako ay nagulo tulad ng isang patahimik na pamilihan. Maririnig ko ang tunog ng pinggan at kubyertos, ang ingay ng mga upuan, at ang boses ng isang matandang lalaki na nagsabing, bakit hindi pa nababayaran? Naghihintay tayo mula kanina. Kasabay nito ang boses ni Glenda, gulat at alibadbad. Hindi niya ipinapadala ang code. Pinigas ko ang cellphone. Tama, hindi lang kinuha ang aking pera para sa deposito, kailangan pa nila ang aking kumpirmasyon ng OTP o anumang password para sa pagbabayad para sa sobrang mahal na piging nila. Habang nakita nilang tahimik ako ng ilang segundo, biglang nakpalit ng tono si Nanay Chora, mabilis na pagpapalit na kahit ako ay halos natawa sa loop. Kanina pa lang ay tila gusto niyang lasawin ako, ngunit ngayon ay biglang naging malambot at paimbabaw. Maris, huwag na magalit. Pag-usapan natin mamaya ang pagkain. Ibigay mo lang muna ang kode na ipinadala sa iyong telepono, iligtas ang mukha ng pamilya. Narinig ng aking ama sa mesa na umiinom ng tubig, ang lahat tumingala siya. Hindi siya nagsalita, hindi nagmadaling magtanong ngunit tumingin sa akin ng isang beses, malalim. Ang tingin na iyon ay nagpaalam sa akin na naunawaan ng tatay ko ang anumit na hindi normal sa sitwasyon. Hindi ako sumagot basta pinindot ang loudspeaker. Ang buong sala ng bahay ng aming magulang ay tumahimik. Naririnig lang ang boses ni Nanay Chora na lumakas sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Ang manugang ay, dapat marunong magsasakripisyong malaki, ipinangakong ina mo sa Diyos ikaw. Ngayon ang lahat ay nahihintay. Huwag mong hayaang mapahiya ang aming pamilya. Yumuko ako at agad na sinuri ang email at banking app. Sa daan pauwi, hindi pa nakakapagsuri ng maayos. Ngayon, pagbukas ko ne inbox, isang serye ne mega kumpirmasyon ang lumabas na nagpanlamig ne aking likod.
kumpirmasyon ng booking ng private room sa aking panggalan, kumpirmasyon ng pag-upgrade ng menu sa huling minuto, pagdagdag ng 2 bote ng imported na alak, pagdagdag ng mga seafood na mahal, karagdagang dekorasyon para sa silid. At ang pinakanakakagulat, isang abiso na hinihingi ang pagpapagana ng buy now, pay later gamit ang aking personal na impormasyon. Habang binabasa ko ito, parang nahigpit ang aking tiyan, at sa bahagi ng billing information, nakita ko ang aking pangalan bilang nagbabayad ng buot ng lahat. Isang hakbang pa lang kung naging tanga ako, kung nanlambot ang aking puso at binibigay ang code na iyon opisyal na akong magiging isa sa mga gagawing batayan ng utang ng piging ng palastaong iyon. Masisiyahan sila sa marangyang pagkain, makaikot ng maganda at tahimik na itutula ang bungkos ng utang sa aking ulo tulad ng isang bagay na natural. Umupo akong nanigas ng ilang segundo, ang malamig na pakiramdam ay bumaksak mula sa balikat ko hanggang sa gulugod. Tinanong ko ng mataas at malinaw-malinaw hanggang sa ang lahat sa sala ay nakarinig, sino ang nagpahintulot sa nanay na gamitin ang aking pangalan para buksan ang credit limit? Sa kabilang dako, bago pa man masabi ni Nanay Cora ang anuman, narinig ko si Anton na kinukuha ang telepono. Nagsimulang mataas ang kanyang boses. Anong iyak mo riyan? Pansamantala lang itong payment. Babayaran ng pamilya natin. Tumawa ako ng malakas. Napatigil ang aking ina sa tabi ko. Anong pamilya natin? Ang pamilya ko ay ang nasa bahay na ito ngayon. Ang pamilya mo ang pamilya na inalis ang aking pangalan mula sa hapagkainan. Sa kabilang dako ay nakatahimik ng sandali. Hindi pa ako natapos nang nagsimulang tumunog ang cellphone ko, isang bagong mensahe mula sa restoran. Kung hindi makukumpirma ngang bisita sa loob ng 10 minuto, kailangan naming ilipat ang bayad sa buong cash at gagamitin ang ID na ibinigay ng dati. Nabasa ko ito at parang sasabog na ang aking sikmura. Naintindihan ko na hindi lang sila basta kulang sa pera, ang 15 taong iyon ay nakahinto, hindi makalayo at hindi makabalik dahil inakala nilang maari silang kumain ng maluho gamit ang aking likod. Sumandal ako sa upuan, huminga ng malalim at nagsabi ng kalmado-kalmado hanggang sa malamig ang pakiramdam. Kung gustong nanay mag-treat ng 15 tao, bayaran niya ang sarili. Mula ngayon, ni isang sentimo ng pera ko ay huwag nilang aasahang mahawakan. Pagkatapos, pinatay ko ang tawid. Ang buong salang bahay ang aming magulang ay naging tahimik tulad ng papel. Ang aking ina ay naroon na pinipigang mahigpit ang dulo ang tela ng saya niya. Ang aking ama ay hindi nagsalita, huminga lang ng malalim. At ako, sa halip na mabigyan ng gaan ng loob tulad ng inaasahan ko, naramdaman ko ang isang masama pang kutob. Ang pamilyang sanay magsasamantala sa akin sa loob ng maraming taon na ang isang grupo ng tao ay katatandang huminto sa piging sa harap ng lahat ng makamag-anak ay hindi madaling susuko ng walang ingay. Ang uri ng taong ito, kapag hindi na matanggap ang hinihiling nila, maaring lumiko at kagatin pabalik. At naintindihan ko na ang gabing iyon ay tiyak na hindi natatapos doon. Hindi pa matagal ang paglalagay kong cellphone sa mesa nang muli itong umunok ng mabilis, ngunit ngayon ay hindi na si Nanay Cora o si Anton ang tumatawag. Manggabilang na hindi ko kilala, nga pangalan ng ilang kamag-anak ng asawa na halos hindi ko napag-usapan kahit minsan. Tumingin ako sa sunod-sunod na mga tawid at malamig ang labi ko. Tulad ng inaasahan ko, kapag hindi na sila makahingi, agad silang kukuhang ang ibang landas, bubuang ang kuwento para dalhin ako sa kanilang kailaliman. Nang sagutin ko ang unang tawid, agad na narinig ko ang isang babae na nagsalitang, mataas, walang magandang salitang sinabi, walang umpisa, walang ending. Maris, ano ba ang ginagawa mo? Nandito ang lahat ng pamilya sa restaurant. Hindi pa ako nakasagot nang sinabi na ang kabilang dako ang kanyang sunod. Sinabi ngang biyenan mo na ikaw ang may hawak ng pera at umalis ka na, pagiging manugang mo naman ito. Tumayo akong tuwid sa sofa. Tama, kapag hindi mabayaran ang restaurant, ituturo na sa akin ang lahat ng kasalanan. Sa loob ng maikling sandali, naintindihan ko ang plano ng pamilya ng asawa ko.
Kung bumaksak ang piging ngayong gabi, gagawin nila akong matipid na manugang na lumabas na may pera at tumakas, nagwasak ng pagdiriwang bago magpasko. Iyak sila at ikukuwento na maliit ang puso ko, inggit sa pamilyang asawa, at pinalagay ang asawa sa kahihiyan sa harap ng mga kamag-anak. Kapag ang opinyon ng lahat sa panig ng asawa ay nabago na, ako ang pinagtatawanan at sila ay umupo roon bilang biktima. Ngunit ngayon, hindi ako mabibiglahin, ibinaba ko ang cellphone, binuksan ang lahat ng email at mga abiso na natanggap ko, screenshot ko ang bawat isa kumpirmasyon ng private room booking sa aking pangalan, screenshot ng restaurant na humingi ng pagpapagana ng credit limit, screenshot ng kasaysayan ng aking account na kinaltasan para sa deposito at para sa mga pagbili ng alak, damit at pagkain sa nakalipas na 2 araw. Mabilis ang makakamay ko, mabilis pa kaysa inasahan ko sa aking sarili. Marahil kapag ang sakit ay pumunta na sa pinakamataas na antas, ang tao ay hindi na nanginginig, na nanatili lang ang isang malamig na katinuan. Ang aking ina ay naroon sa tabi ko, tinitingnan akong nag-operate ng mabilis sa cellphone, ngunit hindi siya nagkibot. Pagkatapos, sinabi niya ng kaunti, "Tama ang ginagawa mo, sa ganitong uring tao, kailangan ng putit itim." Tumango ako. Tama. Sa loob ng maraming taon, ang kamalian ko ay pag-iisip ko na ang puso ay makakagawa ng tao na marunong. Ngunit ang ilan sa mga tao, habang mas mabuting pinahahalagahan mo sila, mas lalo nilang inaakala na may karapatang lumampas sa iyong ulo. Ang ika-4 na tawid ay mula sa isang tiyuhin ng asawa ko, isa sa mga taong palagi akong tinatawag ng marangal sa tuwing nagkikita kami. Sinagot ko at binuksan ang loudspeaker. Ang kanyang boses ay punong paghatol. "Maris, sinabing lahat na ikaw ang may hawak ng pera, bakit mo itinago at umalis? Isipin mo ang nandito sa restaurant." Hinintay ko siyang matapos bago tumugon. Dahan-dahan at malinaw ang bawat salita. "Wala akong hawak na perang kahit sino. Hawak ko lang ang aking sariling perang ginawa ko. Kung may gumamit ng aking pangalan para mag-order ng hapakainan, kung may gumamit ng aking card para magbayad ng deposito, tanungin ninyo ang totoong taong may kasalanan." Pagkatapos ng mga salita ko, tahimik ang kabilang dako ng ilang saglit. At pagkatapos ay narinig ko ng malinaw ang isang bulwak ng mga boses, ang ingay ng mga kubyertos at pinggan, ang pag-aalis ng mga upuan, at isang babaeng nagtanong ng malakas, "Hindi ba sinabi ngang manugang na babayaran niya ang lahat?" Ang tanong na iyon ay parang apoy na itinapon sa tuyong dayami. Tahimik akong nakaupo, ngunit naisip ko na ang eksena sa private room ng restaurant sa oras na iyon. Marahil simula pa lang sinabi ni Nanay Cora sa lahat ng kamag-anak na ang manugang niya na may magandang trabaho ay nais na iimbitahan ang buong pamilya para sa isang marangyang handaan. Marahil ang matao ay pumunta roon sa kalagayan ng isang grupo na lahat ng gastusin ay ibibigay ng iba. Kaya nang marinig nila ng madilim na ang babaeng pinagbayad ay wala naman sa hapagkainan, tiyak na nagsimula na silang maramdaman na may mali. Hindi ko pinabayaan ang pagkakataon. Binuksan ko ang lumang group chat ng mga kamag-anak na marahil si Glenda at si Nanay Cora ay hindi pa naabot para harangan ang lahat, at nagpadala ng isang serye ng mga screenshot. Screenshot ng pag-aalis sa akin mula sa grupo pagkatapos kong magtanong kung bakit wala ang pangalan ko. Screenshot ng booking ng private room sa aking pangalan. Screenshot ng restaurant na humingi ng pagpapagana ng credit limit. Screenshot ng aking account na kinaltasan para sa deposito at ang mga pagbili ng alak, damit at pagkain. Sa ibaba ay isang mensahe lang, malinaw na malinaw. Kahit hindi man imbitado, ginamit ang aking pangalan at pera para bayaran ang piging. Nais kong linawin ng isang beses para walang mali ang maunawaan. Hindi pa isang minuto mula nang may padala ang mensahe ko, ang cellphone ni Anton ay nagsimulang magtawid na parang balif. Nang sagutin ko, rinirinig ko na ang kanyang boses na nangungunot sa pagitan ng ngipin niya. "Nababaliw ka ba? Bakit mo ipinadala iyon sa grupo?" Sumandal ako sa upuan. Ang boses ko ay kalmado na kahit ako mismo ay nagtataka. "Ibinabalik ko lang ang katotohanan sa lugar nito.
Huminga ng mabilis si Anton, ang boses niya ay nagbago habang parehong galit at nagmamadali. Gusto mong mapahiya si nanay? Sumagot ako ng hindi na nag-iisip. Bago makpasko nang itinapon, si nanay ang aking pangalan mula sa hapagkainan. Inisip ba niya ang aking kahihiyan? Sa kabilang dako, tahimik. Alam kong nadurok ng mga salita ko ang kanyang depensa, ngunit ilang segundo lang at sumigaw si Anton. Ang mabagay ng pamilya sa loob ng bahay lang dapat pag-usapan, hindi palabasin para sa lahat. Tumawa akong mahinahon. Mga bagayng pamilya. Noong ginamit nila ang aking pangalan para umutang, itinuring ba nila akong miyembrong pamilya? Pagkatapos, pinatay ko ang tawid. Wala pang 5 minuto, nagpadala si Glenda sa akin ng mahabang mensahe, tila nanginginig ang kanyang makamay sa likod ng matitik. Burahin mo ang mensahe. Nagtatanong na ng malakas ang matito at tita dito. Umiyak na si nanay. Kung gusto mong kahit ano, bumalik at pag-usapan. Huwag idampi ang lahat sa mataw sa labas. Kung may bagay pag-usapan sa loob ng pamilya, binasa ko ito at parang natatawa lang ako ng may kasamang pait. Kailan pa naging ang nagbubukas ng masamang bagay ay ang naglalagay ng kahihiyan? At ang mga nagnanakaw ng pera ng iba, gumagamit ng pangalan ng iba, at nagalis ng iba sa hapagkainan, naging biktima na sila? Ibinaba ko ang cellphone at tumingin sa itaas ng kisame ng sala ng bahay ng aming magulang. Ang gabing bago magpasko ay hindi na tungkol sa kung mababago ko ang nangyari o kung babalik ako sa bahay ang asawa. Lahat ay lumipat sa ibang larangan. Ang pamilyang asawa ko ay nahaharap sa panganib ng pagbubunyag sa harap ng malamblas tao sa hapagkainan at mayroon silang dalawang pagpipilian lang: magbayad gamit ang sariling pera nila o ituloy ang pagbibintang sa akin para igiba ang aking reputasyon. Ngunit ngayon, hindi na ako magpapagamit bilang sahig para sa kanila. Inakala ko na pagkatapos ipadala ang makatibayan sa grupo ng mga kamag-anak, ang pamilya ng asawa ko ay tahimik na sandali dahil sa kahihiyan. 15 tao ang nandun, kahit gaano pa nila kagawing katawa-tawa, kailangan pa rin nilang ibalik ang mukha at ayusin ang bayad. Ngunit maling-mali ang aking pagtatasa ng kanilang antas ng katigasan. Mga mahigit 1 oras na ang lumipas, malapit na akong tumulong sa aking ina sa kusina para banlawan ang magulay. Para sa hapunan nang muling nagliwanag ang cellphone ko mula sa isang hindi kilalang numero. Pinindot ko ang sagutin at ang kabilang dako ay isang babaeng profesional ang tinig, malinaw at maayos ang salita. Magandang gabi po, si Ate Maris po ito. Tumatawag kami mula sa restaurante San Guillermo. Kailangan po naming i-verify ang isang bagay na angkin ng gabisita na kayo po ang pumayag na bayaran ang lahat ng gastos ngayong gabi. Natigilan ako ng tuluyan sa gitna ng kusina. Tumingala ang aking ina na naghahanay ng magulay sa tabi ko. Isang maikling pangungusap lang iyon, ngunit naintindihan ko na agad ang isa pang antas ng karumihan sa drama ng pamilya ng asawa ko. Huminga ako ng malalim at nagtanong, sino ang direktang gumamit ng aking impormasyon? Sagot ng resepsyonis ng malinaw, tulad ng isang taong naghandang magsalita dahil sobra ng kaguluhan sa kabilang panik. Sinabi ng pamilya ng bisita na ang asawa niya ay kuminatawan para sa kanya at nagbigay din ng larawan ng national ID at numrong telepono niya para sa filing bayad. Pagkarinig ko nun, umulong ang ulo ko. Hindi lang lihim na ginamit ni Anton ang aking card, ginamit din niya ang aking personal na mga dokumento para ipit ang responsibilidad NG pagbabayad para sapihin nila. Agad kong tinanong, maaari bang i-video call ito ng restaurant sa harap ng lahat ng nandun ngayon? Medyo nagalinlangan ang babae. Sa kabilang dako marahil ay nagtataka rin siya sa hindi karaniwang kahilingan, ngunit sumagot, kaya po, dahil gusto rin naming linawin para maiwasan ang anumang pagtatalo. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang aking cellphone, isang video call. Tinanggap ko ito at agad na lumitaw ang isang maliwanag na private room. Mahabang mesa na may puting tela, nakalatag ang maalimango, hipon, sashimi, at isda at ilang bote ng imported na alak na hindi paganap na binubuksan. Sa isang pagtingin, alam na ang sinumang makakita na hindi ito mura. At ang 15 mukhang pamilya nga asawa ko, nanigas sila tulad ng mga estatwa.
Ang isa sa dulong mesa ay nakahawak pa rin ng mga chopsticks, ang isa ay lumiko ng mukha, ang isa ay nakunwaring nagte-text pa. Ang kapaligiran sa loob ng screen ay parang siksik na siksik sa kahihiyan at galit. Sa sandaling lumitaw ang aking mukha, agad na inayos ni Nanay Cora ang tela ng baronia at nakpalit ng ekspresyon ang pamilyar na mukha ng paghihirap. Nagsniff siya ng maayos, nakayak ng halos para sa gawing ang isang aktres. Maris, hindi mo ba naisip ang aming nga sarili dito? Hindi ko hinintayang matapos siya. Tumingin ako ng direkta sa screen, ang boses ko ay malamig. Bago ka magsalita tungkol sa kahihiyan, sagutin mo muna, sino ang nagpahintulot sa iyo na gamitin ang aking pangalan para buksan ang credit limit? Ang buong silid sa kabilang dako ay naging tahimik, na halos mapamali kahit ang receptionist na humahawak ng telepono ay natigilan. Si Glenda ang nagsalita bago pa ang iba. Nakaupo siya sa tabi ni Nanay Cora, kumukutob pa ang makeup, maayos ang buhok, malinaw na ginamit ang halaga ng pera na kinuha mula sa aking account. Huwag kang magmalaki, ate. Lahat kami ay naisip na ikaw, bilang panganay na manugang, ay dapat na mga siwa sa pagtitipon na ito, normal lang iyon. Tumawa ako ng malamig. Normal na inalis ang aking pangalan sa grupo, hindi nila sinabi sa akin na may piging, at pagkatapos ay ginamit ang aking pangalan para magbayad. Sa pagsasalitang iyon, nakita ko ang isang matandang tita sa dulong mesa na mabilis na lumingon kay Nanay Cora. Nagbago ang ekspresyon niya. Alam kong nadurok na ang panlaban nila. Sumingit si Anton na naroon malapit na mula kanina, ay nagtatangkang mapanatili ang mukhang isang responsableng ulong ang pamilya. Huwag mong gawing palabas ang bagay ng pamilya sa harap ng nga estranyo. Tumingin ako ng direkta sa kamera, mabagal na nagsalita, sapat ang kabagalan para hindi sinuman ang makaputol. Ang palabas ay nagsimula nang gamitin mo ang aking card para magdeposito, gamitin ang aking bonus para bumiling alak, damit, at pagkain para sa buong pamilya mo, at iniwan mo ako sa bahay na nakbabantayin kaldero. Habang nagsasalita ako, lalo pang nalulubog ang mukha ni Anton. At ang mga kamag-anak sa paligid ay nagsimulang tumingin sa isa't isa, wala na ni isa na nagtatangkang maging moral. Sa eksaktong sandaling iyon, isang matandang tiyuhin na nakaupo sa dulong mesa ay malakas na binayo ang kanyang kamay sa mesa at lumingon kay Nanay Cora ng galit. Sinabi mo sa amin na gustong itriat ng iyong manugang ang buong pamilya, totoo ba iyon? Ang tanong na iyon ay tulad ng isang apoy na itinapon sa gitna ng piging. Nagalangan si Nanay Cora at nang mabilis na ilipat ang sisi sa anak. Akala ko sumangayon ang mag-asawa sa isa't isa. Isang pangungusap lang iyon, ngunit binuwag nito ang buong drama ng nagduruson na ina. Ang sinumang matalino ay malinaw na naintindihan, alam niya ng mabuti ang lahat, nabunyag lang ngayon at wala nang masuklian. Unit hindi pa ako titigil. Lumingon ako sa receptionist na humahawak ng telepono, pakiusap, muling suriin ang huling transaksyon para sa pag-upgrade ay ginawa mula sa anong device at anong numero ang nakatanggap ng verification code. Ang babae na tila nakaramdam ng awa para sa akin mabilis na naktrabaho. At ilang sandali lang, binasa niya agad ng malakas. Ang huling transaksyon para sa upgrade ay ginawa mula sa cellphone ni Anton at ang email na kumpirmasyon ay ipinadala sa address ni Ate Maris. Ang buong silid sa kabilang dako ay parang binuhusan ng isang timbangang yelo sa ulo. Walang nadeni dahil ang katotohanan ay malinaw na. Ang asawa ko ay sadyang ginamit ang pagkakakilanlan kanyang asawa para pabayain ang buong pamilya. Tumingin ako sa bawat mukha sa screen ng isa-isa at pagkatapos ay nagsalita ng tuloy-tuloy, hindi mataas ngunit matalas, ang pakain na ito kung sino ang nag-order ang siyang magbabayad. At kung patuloy pa rin ninyong gamitin ang aking pangalan, bukas ng umaga ay dadalhin ko ang lahat ng makatibayan na ito sa mga autoridad at bangko. Pagkatapos ng mga salita ko, namutla si Glenda. Ibinabang ang ulo si Miko. At si Anton sa unang pagkakataon ngayong buong gabi ay hindi matapang tumingin sa screen. Nagtapos ang video call sa eksenang si Nanay Cora ay bumaksak sa upuan, hawa ang dibdib,
Ang bibig ay nagtatangkang magsalita ngunit wala nang magtatanggol sa kanya pa. Ang ilan sa mga kamag-anak ay naktingnan, nahihiyang manlalayo. Ang ilan ay dahan-dahang naklakay na kubyertos. Pininatay ko ang screen. Sa loob ng aking puso, wala akong naramdamang kasiyahan tulad ng inaasahan ko. Isang bagay lang ang naintindihan ko ng malinaw. Nanalo ako sa unang laban. Ngunit sa pamilyang tulad ng sa asawa ko nga taong maraming puri ngunit puno ng kasakiman ang pagkabunyag ng mukha sa harap ng 15 tao ay hindi gagawa sa kanila na mas maayos, gagawin lang silang mas galit. Pagkapatay ng video call sa restaurant, inakala ko na ang pamilya ng asawa ko ay tahimik man lang ng ilang oras dahil sa kahihiyan. Ngunit labis akong nakamali sa pagtatasa ng kanilang antas ng katigasan. Mga mahigit 1 oras ang lumipas habang naghahanda kaming kumain sa bahay, na aming magulang nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe at tawid mula sa hindi kilalang numero, kamag-anak na bihira kong mapag-usapan. Makataong ngayon ay biglang nag-iisip na may karapatan silang magsermon sa akin. Mga mensahe na, Maris, ang babay ay natatangi sa kanyang pasensya. O lahat ng pamilya ay may alitan, mas mabuting pag-usapan sa loob ng bahay. O mahirap ang buhay mo kapag hindi ka matanggap ng pamilya ng asawa mo, isipin mo ang iyong sarili. Kakaibang bagay, wala ni isang tao ang binanggit kung sino ang kumuha ng pera ko. Sino ang gumamit ng aking pangalan? Sino ang nagalis sa akin sa hapagkainan? Lahat ng tutok sa pagpilit na bumalik ako sa lumang papel. Ang taong nagtitiis, nagtatago ng pait, tumatahimik para maging payapa ang lahat. Binalak ko ng balewalain ang lahat at ituring na parang aso lamang ang tumahol ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw na naging malamig ang aking likod. Isang maikling linya. Kung patuloy kang gumawa ng malaking bagay, sasabihin namin sa restaurant at sa pulisya na ikaw mismo ang nagbook ng piging at pagkatapos ay tumakas. Mabilis ko itong sinuri at kilala ko agad si Miko. Ang kapatid na walang trabaho, lumang ulirat, sa wakas ay lumabas na ang tunay na karakterang pangbabanta. Nang hindi na makuha ang pera, lumipat na sa pagtatakot. Hindi pa ako nakakasagot ng nakpadala. Si Anton ng isang serye ng malarawan ng aming condominium, bukas na drawer, manakalat na papel sa kama at ang maliit na kaha sa opisina. Kasama itong isang mensahe, alam mo kung ano ang dala mo, huwag na lumala ang sitwasyon. Para sa nakakarinig ng ibang tao, maaring mukhang normal ito, parang inaalala ng asawa ang kanyang asawa. Ngunit naintindihan ko agad ang lihim na kahulugan. Nagtatayo siyang daan para akusahan ako na kinuha ang ari-arian ng pamilya o mga dokumento. Agad kong hinila ang maleta sa gitnang sala. Binuksan ang lahat ng sulok sa harap ng aking mamagulang, ang aking mga damit, ang aking personal na mga dokumento, ang aking passbook, ang aking debit card sa aking pangalan, ang maresibo ng restaurant at lahat ng kaunay na katibayan ng pera na kinuha nila. Wala nang higit, wala nang kulang. Kinuha ko ang cellphone at pinaglarawan ang bawat bagay at nag-record ng isang buong video ng maleta, dahan-dahang kumikilos mula kanan hanggang kaliwa, pababa, habang binabasa ko ang bawat bagay ng malakas. Pagkatapos, agad kong ipinadala ito sa aking mamagulang at kapatid at iniimbak din sa aking email para may timestamp na patunay. Tumingin sa akin ang aking ina nang may pagkabalisa sa mukha. Nagtanong siya ng napakahina, parang takot na kapag masabi ng malakas ay mas lalabas pa ang kasamaan ng iba. Anong akusasyon pa ba ang gagawin nila sa iyo? Maikli akong sumagot, ngunit naramdaman ko ang malamig na agos sa aking gulugot. Kapag hindi na nila makuha ang pera, bubuo silang kuwento. Alam ko na ang ganitong paraan. Ganun na lang ang sinabi ko sa labas, ngunit sa loob ay naiintindihan ko rin ang mataong handang gumamit ng aking pangalan para umutang para sa isang piging ay walang panahon para sa pagtatayo kang isa pang bitag. Nang madaling araw na halos ng gabing iyon, nang nakahiga na ang lahat ng tao sa bahay, ang cellphone ko ay nagsimulang mag-notify ng email mula sa bangko. Binuksan ko ito, mabilis ang tibok ng puso ko. Malinaw ang nakasulat,
May kahilingan para sa pagbabago ang spending limit at link ng bagong installment account sa iyong profile. Ni hindi ko hinawakan ang anumang button. Ibig sabihin, may nagtatrabaho mula sa ibang device gamit ang impormasyon na mayroon na sila. Lumamig ang aking makamay ngunit naging napakamalinaw aking isipan. Agad akong naupo, naglogin sa app, nilok ang card, nilok ang secondary account, binago ang lahat ng password, binago ang backup email at enable ang two-factor verification. Habang ginagawa ko ito, maririnig ko ang aking tibok ngang puso sa aking matainga. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay na nagbigay sa akin ngang kilabot. Ang piging ng restaurant ngayong gabi ay maaring hindi pa ang pangwakas na layunin. Maaring isang pagsubok lang ito para makita kung gaano pa ako kalambot, gaano pa akong pabaya, gaano pa mabukas ang aking seguridad sa pananalapi. Kung tanga na ako ngayong gabi at ibinigay ang verification code, kung dahil sa dalawang salitang pamilya ay ipinikit ang mga mata ko baka pagkatapos na, Pasko ay isang mas malaking utang, isang mas malalim na bitag ang ipapataw sa akin. Nanatili akong nakaharap sa screen, muling binuksan ang lahat ng email, dokumento, at kasaysayan ng pag-login, binabasa ang bawat linya, iniugnay ang bawat timestamp. At pagkatapos ay natigilan ang aking mata sa isang file attachment na napalampas ko sa gitna na maraming nga kumpirmasyon. Ang pangalan ng file ay malinaw, kasunduan sa pagbabayad ng serbisyo ng Pasko Family Gathering kliyente at negosyo. Ang aking puso ay nagbago bilis nang mabasa ko ang pamagat. Bakit may kasama pang negosyo sa isang pampamilyang piging? Hindi ko agad binuksan ang file. Nanatili akong nakatayo at tinitingnan ang pangalan nito na nagliwanag sa screen. Unti-unting lumalim ang pagkalamig ng aking puso. Ang aking kutob ay nagpapahiwatig na ang pinakamadilim na bahagi ng kwentong ito ay hindi pa nalilitaw. Kung tama ang aking naisip, ang pamilyang asawa ko ay hindi lang nagnanais ng pera, gusto nilang gamitin ang aking trabaho at profesional na reputasyon para kumita para sa kanila. At kung ganun ang galaw nila ay hindi na maruming laro, ito ay isang malalim na bitag. Ilang segundo pa ang lumipas bago ko pinindot ang file para buksan. Sa maliit na silid sa bahay ng aming magulang, ang tagihawat ng electric fan ay umiikot ng dahan-dahan at ang ingay nito ay laging parang malamig. Pagbukas ng file, naramdaman ko na parang hinawakan ng kamay ang aking puso at pinigas. Sa itaas ng dokumento ay malinaw na nakasulat, kumpirmasyon ng serbisyong ang piging kliyente na humingi ng invoice ng negosyo pagkatapos ng bakasyon. Sa seksyon ng impormasyon ng kontak ang aking pangalan ay nakatayo roon, ang aking numero ng telepono, ang aking work email. Habang binabasa ko ito, unti-unting nagiging malamig ang aking makamay. Ibinaba ko ang tingin sa mas mababang bahagi. Nanigas ang buong katawan ko. Natuklasan ko na ang pamilya nga asawa ko ay hindi lang nagtatangkang pabayain ako sa hapagkainan, plano pa nilang dalhin ang invoice papunta sa aking kumpanya sa ilalim ng pangalang Client Entertainment Expenses. Sa ibang salita, gusto nilang gawing lehitimong dokumento ang isang piroting pampamilyang hapagkainan at kung may magtanong sa hinaharap, sasabihin nila na ito ay isang legitimate na business event, isang opisyal na gastusin. Ngunit ang taong nakalagay ang pangalan para sa panganib hindi si Anton, hindi si Nanay Cora ako. Pagkabasa ko noon, nagsimulang tumibok ang aking isipan ng mabilis. Naalala ko ang ilang buwan na ang nakaraan ng madalas na tanong ni Anton tungkol sa mga reimbursement ng kumpanya, mga entertainment expense, mga client receipts. Minsan ay nagtatanong siya na parang pabiro, sa opisina mo, kapag kumain kayo kasama ng kliyente, bayad din ba lahat? Minsan ay nagtatanong, kung may gastasin sa katapusan niga taon para sa mga opisyal na relasyon, kailangan lang niga resibo, ganun ba? Nunay inakala ko lang na interesado ang asawa ko. Basta sumagot ako ng detalyado, hindi ko inakala na ang bawat salita ko ay kinukuha niya at ginagamit para itayo ang isang bitag na ibabagsak sa aking ulo. Tuloy-tuloy akong ibinaba, naigtingin. Mas lalo na itong nakakilabot.
Kung hindi ko natuklasan ito sa tamang oras, pagkatapos ng Pasko, ay maaring piliting pirmahan ng isa ang kumpirmasyon o mas malala, ang gamitin ang isang lumang scan ng aking pirma para ikabit sa file. Sa araw na magkaroon ng problema, ang unang tatawaging magsaliwanag ay ako. Ako rin ang madadala sa kumpanya para ipaliwanag ang hindi wastong proseso at ang pamilya nga asawa ko. Maaari nilang pindutin ang ilong at sabihing hindi nila alam ang anuman ang lahat ay desisyon ko. Sa pag-iisip ko niyon, naramdaman ko ang malamig na agos mula sa paa hanggang sa balikat ko. Pinilit kong maging kalmado at nagpatuloy ng paghahanap sa file at natuklasan ko na hindi lang isang dokumento ang naroroon. Sa likuran nito ay isang draft na sulat kahilingan ng pagbabayad na kaayos ng maayos. Ang masalita ay parang profesional pa. Ngunit nang mabuo ang listahan ng mga piling kliyente na nakalagay doon, halos napatawa ako sa pait. Lolo Greg, Tita Doris, mapinsan sa pamilya nga asawa, makapatid at maging ang makaibigang inumin ni Miko. Lahat ay binigyan ng marangyang pamagat, strategic partners, valued clients, key contacts. Isang grupo ngang pamilya na binalutan ng mga damit ng mga negosyante para gawing lehitimong hakbang ang isang piging ng 15 tao. Hindi ito biglang desisyon, ito ay maingat na pinlano ng maaga, mayos at makinis. Nanatiling tahimik ako ng ilang segundo, maririnig ang aking tibok ng puso. Sa sandaling iyon, hindi na lang ito ang galit ng isang asawang hinamak, naging takot na ito. Ang pamilya ng asawa ko ay hindi na tumitigil sa pagsasamantala ng pera, pagpapagwad ng lakas o puri. Nagsimula na silang lumapag sa ibang lugar na mas mapanganib gamitin ang aking trabaho, reputasyon at lugar sa propesyon bilang tuntungan para makaangat sila. Hindi na ako nakalinlangan kahit isang saglit. I-screenshot ko ang lahat ng files, i-backup sa cloud, ipadala sa secondary email, ipadala sa aking kapatid at pagkatapos ay ipadala sa aking sarili sa pamamagitan ng 3 iba't ibang platform. Mabilis ang aking makamay at walang naliktan. Kilala ko ng mabuti ang uri ng taong tulad ni Anton. Sa sandaling malaman niyang hawak ko ang mga katibayan, maghahanap siyang paraan para burahin ito, itakwil ang lahat, o mas masahol muling darating para agawin ang aking telepono at mga dokumento na parang siya ang biktima. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na mapuwersa sa mahirap na posisyon pa. Pagkatapos may saayos ang lahat, tinawagan ko si Karen, ang aking pinakamalapit na kaibigan na nagtatrabaho sa Internal Audit Department ng isang malaking kumpanya. Hindi ako nangumusta ng mahaba o nagiyak ng marami. Isang tanong lang ang tinanong ko ng direkta at mabilis. Kung may gumamit ng aking pangalan para maglabas ng dummy invoice para sa isang pampamilyang pagtitipon, gaano malaki ang panganib? Saglit na natahimik ang kabilang dako at pagkatapos ay naging seryoso ang boses ni Karen, malaki ang panganib. Kung may pumirma ka o nabigo kang makita ang pagpasok nito sa payment file, napakahirap ng pagsasaliwanag. Hindi na ito usaping pampamilya. Tiyak na huwag hayaang isama ka sa bagay na ito. Pagkatapos ng sagot ni Karen, nanatili akong tahimik. Ang lamig sa loob ko ay hindi na malabo. Naging isang malinaw na linya. Sa isang panig ay ang isang babaeng hinamak, kinuha ang pera at tinanggal sa hapagkainan. Sa kabilang panig ay ang isang babaeng kinabitag sa isang usaping pampinansyal at maaring legal na. At kung isang maling hakbang lang ang gawin, maaari nitong buwisit ang buong trabaho na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Ang pamilya ng asawa ko ay lumagpas na sa hangganan. At kapag lumagpas na ang isang tao sa ganoong hangganan, hindi na ako maaring tugunan ang mabagay sa pamamagitan ng pagtitimpi at pagpapaubaya. Sa eksaktong sandaling nagayos pa akong nga file ng katibayan, isang mensahe mula kay Anton ang dumating. Bukas, susunduin kita. Mag-usap tayo ng maayos. Mataas na ang presyon ng dugo ni nanay. Tumingin ako sa mensahe at wala na akong naramdaman. Ang ganitong paraan ng paggamit ng karamdaman ng matanda bilang kalasag, narinig ko ito ng sobra. Sa tuwing kailangan nilang pilitin akong magtiis, nagsakit si Nanay Cora. Sa tuwing kailangan nilang balikan ako, babaksak ang presyon ng dugo ni nanay.
Sa tuwing kailangan nilang makuha ang pera, ang kalusugan ng matatanda ay ginagamit bilang balyena para mabaliktad ang aking konsyensya. Sa pagkakataong ito, hindi na manalambot ang aking puso. Tumingin akong matagal sa screen at pagkatapos ay sumagot ng isang linya. Kung gusto ngang usapan, dalhin ang kumpletong bank statement, kasunduan ng piging, at email lang invoice request at ang cellphone na ginamit para gawin ang mga transaksyon. Ipinadala ko ang mensahe. Sa kabilang dako ay tahimik. Walang paliwanag, walang pagtanggi. Ang katahimikang iyon ay mas malinaw pa kaysa sa anumang amin dahil ang isang walang kasalanan ay agad na magsasabing hindi siya gumawa ng anuman. Ang may kasalanan lang ang kailangang huminto at magplano ng susunod na hakbang. Nagsara ang gabing bisperas ng Pasko sa isang kakaibang katahimikan. Sa labas ng bahay, paminsan-minsan ay may narinig na motor, magtinig ng mga nakukumusta at tunong ng paghahanda para sa hating gabi. Ngunit sa loob ko ay isang kakaibang kalinawan, sakit ngunit malinis, kalungkutan ngunit gaan. Naintindihan ko na pagkatapos ng Pasko, ang mga bagay ay hindi matatapos sa pagbabawi ng pera o isang matinding away. Kailangan kong hubarin ang buong plano ng paggamit ng aking pangalan, aking trabaho, at aking tiwala para buhayin ang isang pamilyang puro sakim na iyon, at naintindihan ko rin na ang tunay na katapusan ng kuwentong ito ay naroroon pa sa harap. Halos hindi ako natulog noong gabing bisperas ng Pasko, hindi dahil masakit na masakit pa, kundi dahil sobrang linaw ng aking isipan. Bawat email, bawat screenshot, bawat timestamp ng transaction, bawat linyang draft invoice, lahat ito ay malinaw na lumitaw sa harap ng aking mga mata. Alam ko ng malinaw, kung ang pamilya ng asawa ko ay may kaunting kahihiyan, magre-retreat sila pagkatapos ang pagbubunyag kagabi. Ngunit sa mga taong sanay na mabuhay sa pamamagitan ng pagpapababa ng iba, ang pagkadikit sa sulok ay hindi nagpapababa ng kanilang katigasan, nagpapalakas pa ito ng kanilang katatagan, at talagang tama ang aking inaakala. Sa umaga ng ika-30 huling araw ng taon habang abala pa, kami ng pamilya sa paghahanda ng hapag para sa Kapaskuhan, isang malaking van ang bigla na huminto sa harap ng aming pintuan. Napatigil ang aking ina sa paglilinis at napatigil din ang tatay ko na nagwawalis sa bakuran. Bumukas ang pintuan ng van, bumaba si Nanay Cora bago pa ang lahat. Kasunod ay sina Anton, Miko, Glenda, at dalawang matandang kamag-anak mula sa pamilya ng asawa. Lahat ay mukhang galit na galit. Alam ko agad na hindi sila pumunta roon para humingi ng tawad, pumunta sila para takutin. Tama ang aking hula. Bago pa si Nanay Cora makapasok sa loob ng bakuran, nagsimula na siyang sumigaw sa kayang nakakalason na tono. Maris, lumabas ka. Hindi mo pa sapat ang ginawa kagabi. Isang pangungusap lang ngunit tila naganap ang pagtitining ng buong bakuran. Natigilan ang aking ina sa paghahanda ng gulay. Basang-basa pa ang mga kamay. Ang aking ama ay mabagal na itinayo ang kanyang walis sa sulok ng pader, naging malamig ang kanyang mukha. Lumabas ako mula sa loob ng bahay, hindi umiwas, hindi nagpakitang mahina. Sa sandaling nakita nila ako, agad na inunat ni Anton ang kamay niya. Ang boses ay parang utos, ibigay mo ang cellphone mo. Pumasok tayo at pag-usapan ng maayos. Tumingin ako sa kamay na nakaunat sa harap ko at tinanong ng isang salita, para saan mo ang aking cellphone? Nagalinlangan si Anton ng isang saglit at pagkatapos ay naging madilim ang kanyang mukha. Huwag makunwa. Ibigay mo na para mayayos ko ang mga mensahe at sa restauran. Isang linya lang iyon ngunit sapat na para hubarin ang lahat ng pagkukunwari na sunduin ang asawa. Nagdala sila sa bakuran ng aking mga magulang, hindi dahil alala sila sa akin kundi gusto nilang mabawi ang kontrol. Si Miko ay humakbang pasulong, ang pamilyar na kapal mukha sa kanyang mukha. Kumilos na kang parang malinis ka, ikaw ang may hawak ng pera. Gusto mong sabihin na kinakain ng pamilya, ipakita mo ang lahat ng bank statement. Tumingin ko ng direkta sa kanya, hindi nagpapalaking boses at hindi nanginginig. Kung gusto mo, sige, ngunit pag nakita mo, hindi ako ang mahihiyang mukha. Nagsimulang tumingin ang dalawang kasama nila sa isa at isa. Alam ko na naamoy na nila ang hindi normal. Patudata,
Biglang sinimulan na ni Nanay Chora ang kanyang kilalang-kilalang taktika na nagagawa sa tuwing kailangan siyang isalba. Bumaba siya at dahan-dahang umupo sa isang batong upuan sa bakuran, isang kamay ay hawak ang dibdib, ang kabila ay nakpupunas ng mata umiyak ng parang paborito niyang papel. Nagugutom na kasi ako sa napakasamang manugang, iniwan niya ang buong pamilya sa Pasko. Kung noon pa, isang pagtingin lang sa mukha niya ay sapat na para mapahupa ang aking katatagan. Ngunit ngayon ay hindi na. Hinila ko ang isang upuan, umupo sa harap niya, ibinaba ang cellphone sa mesa ngang bato at binuksan ang recording app ng lantaran sa harap ngang lahat. Pagkatapos ay nagsalita akong dahan-dahan, bawat salita ay malinaw. Gusto bang mag-usap ng nanay? Mabuti. Pag-usapan natin ng malinaw ngayon sa harap ng dalawang pamilya. Una, sino ang kumuha ang aking bonus at ginamit ito? Pangalawa, sino ang gumamit ng aking pangalan para sa payment? Pangatlo, sino ang gustong isubmit ng invoice sa aking kumpanya? Pagkatapos ko sabihin ang pangatlong punto, biglang nagulat si Glenda, parang may karayom na tumusok sa kanya. Namutla ang mukha ni Anton, malinaw na makita. Agad na sumingit si Anton, kinukunan ng ngiti para ilago ang katotohanan. Huwag magdrama, plano ko lang na boro ang pangalan ng kumpanya para makatipid. Wala akong ginawa. Tumawa ako ng totu, ngunit ang uringang tawa na nagpapalamig sa aking kausap. Iboro ang pangalan ng kumpanya ng ibang tao para gawing lehitimong transaksyon ang isang pampamilyang piging at sabi mo, para makatipid. Sabihin mo ng tuwid gusto mong gawin akong tagapagdala ng panganib. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang bakuran ay naging tahimik. Ang dalawang kamag-anak na dumating kasama ni Nanay Cora ay nagsimulang tumuwit ang likod. Ang galit na mukhang nagtatangkilik ay dahan-dahang nawala. Sa eksaktong sandaling iyon, kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang manager ng restaurant at binuksan ang loudspeaker ng lantaran sa harap ng lahat. Ang boses na laking iyon ay malinaw at malakas. Anong naganap sa pamilya ng asawa ko? Kung paano nila pinahandaan ang pag-upgrade ng menu, ang pagdagdag ng alak, ang pagnanais na mag-issue ng business invoice, ngunit nahadlangan dahil tinanggihan ko ang kumpirmasyon. Sa pagkarinig niyon, isang matandang tita na kasama ni Nanay Cora ay lumingon at direktang nagtanong, sinabi mo na ang manugang ang nagnanais na itriet ang lahat, sinungaling ka ba sa amin? Ang tanong na iyon ay tulad ng isang sampal sa gitna ng bakuran. Nagalangan si Nanay Cora at bago pa siya makasagot, sinimulan niyang itapon ang responsibilidad sa anak. Sabi ni Anton, sumangayon ang mag-asawa. Isang pangungusap lang, ngunit binuwag nito ang buong drama ng inang nakduruso. Ang sinumang matalino ay agad na naintindihan na alam niya ang lahat mula. Simula na bunyak lang ngayon sa publiko kaya walang nakapagtanggol sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Lumingon ako at nagsalita sa receptionist na tinawagan ko kanina. Pakiusap po, muling suriin sinong device ang gumawa ng huling transaksyon para sa upgrade at sinong numero ang nakatanggap ng code. Ang babae ay mabilis na nagtrabaho. At ilang sandali lang, malinaw niyang binasa ang resulta. Ang huling transaksyon para sa upgrade ay ginawa mula sa telepono ni Anton. Ang email na kumpirmasyon ay ipinadala sa address ni Ate Maris. Ang buong bakuran ay parang binuhusan ng malamig na hangin. Walang nadeni. Malinaw ang katotohanan, ang asawa ko ay sadyang ginamit ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa para pabayain ang lahat ng pamilya. Tumingin ako sa bawat mukha sa bakuran ng sunod-sunod at pagkatapos ay nagsalita, hindi mataas ngunit matalas tulad ng kutsilyo. Ang piging na ito, kung sino ang nagorder ang siyang magbabayad. At kung patuloy pa rin kayong gamitin ang aking pangalan, bukas eng umaga, ay dadalhin ko ang lahat ng katibayan na ito sa pulisya at sa bangko. Pagkatapos ng mga salita ko, namutla si Glenda, ibinaba ngang ulo si Miko at si Anton sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ay hindi na matapang tumingin. Tiningnan ko ang lalaking iyon na nunay asawa ko ng matagal, narinig ang sariling tibok ng puso sa aking dibdib. At sa wakas ay nagsalita ako ng dahan-dahan,
bawat salita ay malinaw at tiyak tulad ng paglalagay ng bato sa bato. Dalawang pagpipilian ang ibinibigay ko sa inyo. Una ngayon ay ibalik ang buong halagang kinuha mula sa aking account at pumirma ng papel na kumpirmasyon na hindi nagagamitin ang aking pangalan, trabaho, email o mga dokumento sa anumang pagkakataon. Pangalawa, pagkatapos ng Pasko, ipapasa ko ang lahat ng katibayan sa kumpanya, bangko at sa mga autoridad kung kinakailangan. Pagkatapos ko magsalita, ang bakuran ay naging tahimik tulad ng bago pumatak ng ulan. Napalugmok si Anton sa upuan na parang may kinabitkitan sa kanyang gulugod. At ako sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay naramdaman na hindi lang iniligtas ang sarili ko mula sa isang financial trap o isang nabubulok na kasal. Pinuputol ko ang sinulid na matagal nang nakatali sa aking lig, ang sinulid na may pangalang pagtitiis, may pangalang para sa asawa, para sa pamilyang asawa at tahimik na pinabababa ang sariling halaga. Mula sa sandaling iyon, ang tanong ay hindi na kung mababago ko ang anumang nangyari. Ang tanong na ano ang mawawala ng pamilya ng asawa ko kapag wala na akong nandun para sa kanila. Inakala ko na pagkatapos ng aking ultimatum, matatakot si Anton at agad na ayusin ang lahat. Ngunit hindi pa rin ako nakamali. Ang pamilya ni Nanay Cora ay hindi patapos. Habang dumadating na ang katahimikan at akala ko ay maari ng magasikaso ng ibang bagay, si Nanay Cora ay nagpakita ng isa pang taktika lubos na angkop sa kanya. Lumingon siya sa mga kamag-anak na nandun pa, nagbuntong hininga ng mabigat at nagpunas ngang mata bilang isang taong siya ang pinakanagdusa. Titigilin niya si Anton para pumirma ng papel at pagkatapos ay kukunin niya ang bahay ng aking anak pagsapit ng hiwalay. Alam ko ang ganitong uri ng babae na may pera. Kung nun pa, ang masalitang iyon ay sapat na para bigyang buhay ang aking pagkakasala, ngunit sa oras na iyon hindi. Hindi ko na naramdaman ang pag-aalala. Naramdaman ko lang ang pagod.